Umiinit pa lang ang trade idea sa pagitan ni Austin Reeves at Dillon Brooks sa Suns. Habang papalapit ang trade deadline ngayon, yung owner mismo ng Suns ang pumutol agad sa trade swap na yan na pwedeng araw mangyari sana. Si DeMarcus Cousins ang isang kasi sa tuluyang nagpapainit ng usapan na yan sa trade swap. Dito kay Brooks sa LA, parang gustong gusto yatang makita ni Cousins na magsama bilang teammate itong si LeBron at Brooks na alam niya talaga na matindi ang rival at tension sa isa't isa. Gusto yata nitong makita na magrambulan yung aso't pusa na to sa Lakers. Pero sa report kasi, hindi lang naman ang Suns ang tumanggi sa trade idea na yan. Ayon mismo sa mga NBA analysts, kahit mismo ang Lakers, hindi talaga interesado para i-trade si Reeves kapalit nitong si Dillon Brooks. Kahit malaki yung pangangailangan nila sa isang elite 3 and D guards, hindi nila kayang bitawan si Reeves sa ganyang klaseng araw ng trade. Kasi nga sa report, ang Lakers handa lang naman bitawan si Austin Reeves sa trade pagdating sa isang top tier na center o isang star player o big name sa market. Galing rin mismo yan kay Rob Pelinka. Kaya yung trade idea na yan, hindi talaga pabor din sa Lakers at wala silang balak na gamitin si Reeves kapalit lang nitong si Dillon Brooks. Si Jenny Bass rin kasi mismo ngayon ang nagsasabi na untouchable talaga si Austin Reeves ngayon sa Lakers sa kahit anong trade talks. Base sa kanya yan dahil ang Lakers nga ngayon hindi handang palitan ang scoring at playmaking ni Reeves para nga lang daw sa isang defensive upgrades nila. Dahil si Reeves hindi na lang naman kasi expendable filler ngayon sa lineup. Isa ngayon yan sa major offensive contributor na pwedeng maging co-star sa franchise kasama si Luka in the near future. Si Reeves ngayon may dominant numbers, nag-a-average ng 26.6 points, 5.5 rebounds, 6 assists per game. Tapos may 50.7 shooting pa yan sa field at 36% sa threes. Ito yung career best stat niya ngayong season na nagpapakita na hindi nga lang basta scoring punch ang nadadala niyan sa Lakers. May spread creation, playmaking para nga dito sa offense nila. Kaya hindi kayang isapalaran ng Lakers ang offensive impact na nabibigay ni Reeves para nga lang daw makapag-upgrade sila sa defensive depth na pinoproblema nila ngayong season. Marami sa market na 3 and D guards na pwede nilang makuha sa mas mababang halaga at trade package. Isa pa sa pangamba nga dyan, base sa report, yung tensyon sa pagitan nga nitong si LeBron kay Dillon Brooks na lumilitaw talaga sa court at kahit sa media na malaking doubt na kung kukuhain nga raw nila si Brooks kahit na ibang trade package pa ang gagamitin nila, baka lalo lang makasira sa team chemistry nila, lalo na dito kay LeBron. Kahit ang Lakers ngayong season sinusubukan na ma-maintain ang stability sa paligid ni LeBron at Luka na centerpiece nila sa franchise, ay hindi pa rin nga raw uubra yung trade nitong si Brooks kahit nakikita na hindi pa rin nga raw sapat yung pagiging defensive player nitong si Brooks sa kanila. Kaya kung magdadagdag sila ng players na may history conflict kay LeBron, malaking risk nga raw to para sa front office nila. Ang Suns sinabi na wala silang dahilan ngayon para bitawan talaga si Brooks dahil isa yan ngayon sa may malaking contribution sa team identity at performance, lalo na sa team defense. Kaya malinaw na hindi nila yan balak gamitin bilang asset sa trade. Samantalang ang Lakers, lalo nga raw wala rin silang logical na rason para i-sell high si Reeves dahil malaki ang papel nito sa opensa nila. Lalo na yung trade nga raw ni Reeves para lang dito kay Brooks hindi nga raw sapat na upgrade sa roster nila, lalo na sa depensa. Kung si Reeves nga ang magiging kapalit, magiging malaking sakripisyo nga lang to. Parang talo pa yata yung Suns kay Austin Reeves dahil yung owner nga daw mismo nitong Suns ang pumutol sa trade idea na yan kahit si Reeves pa ang kapalit ni Brooks. Kaya nga base rin mismo sa mga ilang analyst na kahit naman ang Lakers hindi talaga pabor sa trade idea na si Reeves ang gagamitin para dito kay Dillon Brooks. Malaki ang problema nila sa perimeter defense at nangangailangan sila ng isang elite 3 and D guards pero hindi nila balak gamitin si Reeves sa trade na yan, lalo na kung si Dillon Brooks lang nga ang magiging kapalit.